Masayang panahon po mga kataks at gusto ko po sanang ipaliwanag sa inyo ang POET policy. Ang POET policy po ay ang palisiya ko sa seminar, training, investment fee at palisiya din po ng mga producers na kumukuha sa akin as resource person. Bago po ang lahat, gusto ko po sana kayo imbitahan sa ang maestro ko sa tax radio program of Kataxpayer channel at livestream.com/kataxpayer. POET policy po, hindi poet. POET policy. Okay. Ang ibig pong sabihin ng POET policy ay Pay 1, Enroll 2. So, ang isang attendee po, siya lang po yung magbabayad. So, pag nagbayad siya, meron po siyang option o meron siyang decision na gagawin kung siya lang ang aatin o magsasama siya ng kaibigan niya. Pag nagsama siya ng kaibigan niya, yung kaibigan niya wala na pong bayad kasi libre na po yon. Yung binayad niya po, kasama na po yung binayad ng kaibigan niya. So, kung ano man ho yung matatanggap niyang materials, snacks, pagkain, matatanggap din po nung kanyang isinamang kumpanyon o kaibigan niya. So, ang seminar fee natin o yung inatawag kong investment fee, kaya investment fee, yan po ay gagamitin nyo habang buhay. So, meron po tayong dalawang kategorya, yung pong regular rate, 7,500 po yon per attendee. At yung early bird po ay 5,000 pesos per attendee. At meron din po tayong group discount na 10%. Very important po na yung value added tax ay dapat po idagdag dyan. So, idadagdag po ng attendee yung value added tax. Just in case po na subject siya sa withholding tax, kailangan nyo pong mag-withhold. Ang rate pong gagamitin dyan ay 15%. 15%. So, kung magde-deduct nyo yung 15%, imumultiply nyo sa 7,500 times 15%. So, dapat bigyan nyo po kami ng expanded withholding tax certificate o yung 2307. So, ang regular rate po, kayo po ay masasubject sa regular rate kung kayo po ay magbabayad ng 7 days before the scheduled seminar. O ibig sabihin, 7 days o within the 7 days before the seminar event. O 6th day before the seminar event, 5th day before the seminar event, and on the seminar event, and so on, kayo po ay magbabayad ng regular rate. So, sinasuggest ko po na kayo po ay magbayad on 8th day before the seminar. Ano po? So, ang early bird rate naman po, yung pong mga tao na nagbayad ng 8th day or more than 8th day before the scheduled event. So, imbis na babayaran nila ay 7,500 since early bird payer sila, ang babayaran lang po nila ay 5,000 pesos. Pero, pag sumapit na po yung 7th day before the seminar, lagi ko sinasabi, 7,500 po yan. Wala pong favor na ibinibigay. So, sana magkaroon kayo ng panahon na mabasa nyo ito. Yung group discount po, ibig sabihin niya, kung 5 yung attendee, ibig sabihin, kung pay 1, attend 2, definitely 2 na yon ang attendees na yon. So, dagdagan mo pa ng 3, magiging 5. So, ibig sabihin, 3 yung magbabayad, pero 5 yung attendees. Yun po yung group. So, ang kanilang, sila po ay entitled sa 10% discount. Okay? So, 5 attendees. Kasama na po yung companion. Pay 1, o di yung attendee na may kasama companion, di 2 na sila. So, yung isa pang attendee na may kasama companion, di 4 na. Tapos nagsama pa sila ng isa, o di group na po ang tawag doon, at they are now entitled sa 10% discount. Ito po yung sample computation. Ayan po, makikita nyo dyan na ang rate ng regular 7,500 plus VAT is 9,900. So, ang babayaran po ng individual is 8,400. Siyempre, ang attendee po ng 3 individual, lalabas po yan 6. Kaya 3 po yung nakasulat dyan. Kaya 8,400 times 3, meron po tayong babayarang 25,200. Since ito po ay group, meron po silang discount na 2,520 o ang net group payment po nila ay 22,680 dyan po sa regular rate. Ngayon, pagdating po sa
early bird rate. Iba naman po ang istorya. 5,000 po ang rate talaga niyan. So, ang BAT niya 600. So, ang net individual payment po ay 5,600 times group 3, which is ulitin ko kasi 3 siya. Kasi kung nagbayad na po ang isa pong tao, pwede magdala ng isa. So, kung 3 sila, so 6 na po yun. Kung magkakapasama sila, grupo sila, meron silang discount. Ano po? So, ang product ng 5,600 multiply by 3 is 16,800. So, ililess natin yung discount na 1,680. So, lalabas ang net group rate po nila ay 15,120. So, kung hindi po kayo makaka-attend, sorry po. It is our procedure na i-forfeit yung binayad po ninyo. Bakit namin kailangan i-forfeit? Kasi nagbayad na rin po kami sa hotel. Nagbayad na kami sa tax. At kung ano-ano po nagastos namin to prepare for your attendance. Hindi kayo dumating. So, forfeited po yon. Sorry po. So, kung para hindi siya ma-forfeit, pwede naman pa kayo magpa-proxy o magpadala ho kayo ng substitute ninyo para ho siya ang umattend sa inyong kapalit po ninyo. So, pwede nyo rin po ibenta yung inyong seat kung kanino mang interesadong person. Okay lang po sa amin yung ang requirement lang po namin ay inform nyo kami in advance. Ngayon po, siyempre may mga pagkakataon po, may mga fortuitous event, kaso fortuito and business decision na kailangan po namin mag-change ng venue, mag-change ng food, at mag-change po ng date ng scheduled event. So, at this option, kung hindi po, since kami po yung may problema, kami po yung nag-change ng venue, dito lang po itong, in this moment, an attendee may at this option, refund the income payment made. Kung ito lang po ay gagamitin, if there is a change of date ng scheduled event, pwede kayong mag-refund if there is a change ng scheduled event, yung date ho, hindi tungkol sa pagkain, hindi tungkol sa food o sa venue. So, ang effectivity po nito, whether mabasa nyo o marinig nyo itong sinasabi ko, ito po si Katax, Katax ATM, ito po ay valid and enforceable between ATM and his producers and you as the attendee. Kailangan nire-require po namin kayo at i-inform din namin kayo by text or by phone or by email na pumunta kayo sa Kataxpayer channel at YouTube para makita nyo po ito, mabasa nyo po at mapaliwanag, marinig nyo po ang boses ni Katax ATM tungkol dito sa POET policy. Ayan po ang nakasulat. Sana naliwanagan nyo po kung paano po yung POET policy namin at ito po ay magiging valid and binding whether mabasa nyo o hindi nyo mabasa. It is your duty na alamin po. Maraming salamat po. Sa muli, masayang panahon po. Ito po si Katax ATM.